Hallelujah. So we may be seated. And as you're sitting down, you can probably greet someone po a pleasant good morning po. So good morning po sa ating pong lahat. And again, for those who are joining us via Rock, we welcome you to Rainy Life, where you may find home, find rest, and find life. And it's all because of the Lord Jesus Christ. So again, before we hear the Word of God, listen to the Word of God, and be transformed by the Word of God, we just like to greet every mother. Meron po bang mga nanay dito? Of course. Pakitaas po ang mga kamay ng mga nanay po nito. Amen. So happy Mother's Day po sa inyo pong lahat. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga nanay po natin. Amen. So tayo po ay nagagalak na tayo pinagtipon-tipon ng Panginoon sa lugar na ito upang pong i-celebrate unang-una ang Panginoon. Okay? At of course, yung po mga nanay po natin. No? At alam natin, wala pong mga nanay kung wala po si Lord. Diba? Kung wala po ang Diyos, wala pong mga nanay. Ang Diyos po ang nag-isip. Diba? Na kinakailangan po ng tao ang nanay. At kanya pong instruction, diba, kay Eve, hallelujah, na dineclare po ni Adam that he is the father or is the mother of all living, ay tunay nga, no, na ang Diyos ay mabuti sa lahat. No? Kaya po sa oras pong ito, tayo po ay makikinig po sa salita po ng Diyos. At ako po ay tuwan-tuwa po. Sabi mo sa katabi mo, tuwan-tuwa si Pastor. Dahil nakaupo lang siya ngayon. Diba? Nakaupo, bakit? Kasi makikinig po ako ng Word of God. So madalang lang po ito mangyari, kaya pagbigyan niyo na po ako. No? Mother's Day po ngayon. So I will be the one to listen to the preacher this morning. At again, tayo po'y mapalad dahil mag-share po ng Word of God ay yung akin pong biological mother. Wala pong iba po yan kundi po si Pastora Mila Pitok. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po niya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bawal matulog. Dahil maikli lang magturo si Pastor Mila. Di ba? Kasi kung natulog pa kayo, pagising nyo, uwian na. Okay. Amen. Sana totoo, no? Maiksi lang ako magturo ngayon. Kasi sabi nila, humahaba na daw ako magturo eh. Amen. So, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na nandito. So, tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God, tunay nga po na patuloy kaming nagpupuri at nagluluwalhati. Maraming salamat po sa araw na ito na amin pong inaalala ang lahat po ng mga nanay. Hallelujah, na ang mensahe ay mangusap sa bawat nanay, tatay na naririto at mga anak upang ito ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Patuloy kami magpupurit, magluluwalhati. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihan yung pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So yung pong ating text, hindi ko na po masyadong hahabaan. Nasa Isaiah 66 verse 13. Sabi po diyan, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. So pagpalain po ang salita, buhay na salita ng ating Panginoon. At ang title po na ibinigay ng ating Panginoon ay God meets you where you are. So yan po yung title na ibinigay ng ating Panginoon. Celebrating Mother's Day today. Yearly, ating pong inaalala ang mothers. Hindi lang po, pagdating naman ng June, yung mga fathers naman, and then may mga kanya-kanya na alalahanin. Amen. At usually, ang naririnig po nating katuruan ng mother is, wives, submit to your husband. So, alam ko po na marami na sa mga nanay na nandito ay nagsasubmit na. Totoo po ba? Nagsasubmit na sa kanilang mga asawa. Amen. Praying
every mother here is already submitting to their husband. At today, we will explore, pag-aaralan pa po natin yung journey into motherhood. Siyempre, naging asawa at kasunod doon ay ang pagiging nanay. So, wala pa po kasi si Erica, so si ano po yung tatawagin ko, si Gian. Amen. Pwede bang mag-forward si Gian? Wife po siya ni Jan. So, ipapakita lang po natin dito, yan. Si Gian po ay babae. Siyempre babae na. Babae siya. Woman. At tapos, nag-asawa. So, wife na siya. So, yung role na ginagampanan niya is being a woman and now wife. 'Di ba? Asawa na siya ngayon ni Jan. Amen. Hallelujah. So, thank you, Gian. Yun lang. Hallelujah. Pinakilala ko lang si Gian. Amen. So, tinatawagan ko naman po si G. Yan. Si G, babae, di ba? Tapos, asawa. Naging asawa siya ni Carl. Amen? At child. Dahil may mga magulang ka pa. 'Di ba? May mga nanay at tatay pa siya. So, anak siya ng kanyang mga magulang. Amen po? And, meron din siyang mga kapatid. Tama ba? May mga kapatid pa siya. At ngayon ay nanay na. So, yung role na ginagampanan po ni G, siya ay babae. Diba? Huwag natin kalilimutan yan. Siya ay wife, anak, may kapatid, ngayon ay mother. Amen? Hindi po natin napupuna, pero ito po yung mga ginagampanan po ng mga nanay. Amen? So, thank you, G. God bless. So, susunod namang natatawagin ko, si Ate Hermie. Si Ate Hermie. Sabi niya, ang daming anak. So, si Ate Hermie naman, syempre babae, asawa, pero wala na siya mga magulang. No? Wala na. Wala na siya mga magulang. Kapatid, ngayon ay nanay, mother, and grandmother. Amen. So, nadagdagan po yung role niya. Siya po ngayon ay grandmother of 2, no? Dalawa na yung apo niya. Grabe. So, so ilan po yung anak ni Ate Hermie? Ito. 7. 7 po yung anak niya. So, yung po yung additional role na ginagampanan po ni Ate Hermie being a grandmother. Amen. Thank you, Ate Hermie. Welcome po. Hallelujah. Si Michi naman. Amen po. So, nakikita niyo po ba yung picture? Amen? And nare-realize nyo na, ay, ito nga pala sila, ito nga pala ako. Diba? Ito ako. Si Michi, woman, wife, pero ang kaibahan po, yung asawa niya nasa abroad. Wala po dito. Social pong lahat ang nag-aasikaso, umaaten sa pangangailangan ng family.
Diba? Hindi simpleng gampanin ni Michi na ang kanyang asawa ay nasa abroad. So dito, sa Pilipinas, siya yung nanay. Pero thank you dahil any time of the day, pwede sila mag-usap ni Ayan. Diba? Siya yung child, meron pa rin siyang tatay na buhay. Thank you, Lord. May mga kapatid at siya ay nanay. Amen. So, yun po yung gampanin ni Michi. Ang kaibahan ng pagiging nanay niya na wala dito si Ayan, nasa Qatar. Amen. Thank you, Michi. So, palakpakan po natin lahat yung mga babaeng yan. Amen? Hallelujah. Different roles na ginagampanan ng bawat isa. At gustuhin mo man o ayaw mo man, di ba? Gagampanan mo yung role na yan. So, yung mga nagbabalak na gusto mag-asawa, pagpasok niyo sa pag-aasawa, iyan po kayo. Hindi po kayo maiiba ng role na gagampanan sa buhay. So, being a mother, ang sabi nga po, hindi tayo nag-apply. Diba? Hindi yung isang katulad ng trabaho na mag-a-apply ka, i-interview ka, and then accept na. Ano ka na? Nanay ka na. Diba? Hindi po ganun. Pag nag-asawa ka, yun na po yung natural na mangyayari. Yung mga roles na sinabi po natin, yun po yung magagampanan nyo. At sabi nga, no formal education being a mother. Wala po. Amen. Matututunan na lang po natin yun. Ang Panginoon, ipinakita kung gaano niya kamahal ang mga nanay. Ito po yung first, sabi nga, God honors women na isinama niya sa 10 Commandments. Yeah, sabi po, God honors women so much, God decided to make a concrete command alongside with 10 Commandments. Yung po mga 10 Commandments na binabanggit, do not commit adultery, do not kill, di ba? And then sa Exodus 20 verse 12, malakas po ba yung boses ko? Hindi naman. Amen. Ang sabi po dyan, honor your father and your mother. Nasisilaw na naman ako doon. So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So nandun po yung pagpapahalaga ng ating Panginoon sa mga magulang, sa ating mga nanay at tatay. Kasama po yan dun sa 10 Commandments. God honors women, yung eternal principles na tinataglay dun sa 10 Commandments, nandun yun, makikita po natin. In every generation, in all times. Amen? Sabi po dyan, honor your father and your mother, so that you may live long in the land. So, meron pong promise. When you honor your father and mother, meron pong promise. Though we are under grace, the 10 Commandments reveal eternal principles. Eternal po ito. Pagbasa po natin ng Biblia, mababasa po natin yan. Yung love, honor your father and mother. Although we are not under law, but under grace, because of Christ, the 10 Commandments reveal eternal principles that God wants us to embrace for all time. Honor your father and mother. Nakakalungkot, meron tayo mga nababalitaan na nakikita po na kinakalimutan na yung kanilang mga nanay. Pero wala po dito yan.
Amen. We all love our parents. We all love. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, in Proverbs 31, 25 and 28, NIV, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Her children arise and call her blessed. Her husband also call her blessed, and he praises her. Yung strength and dignity comes from God. Meron pong strength, meron dignity ang mga nanay. Amen. Maaaring hindi nare-realize ng mga nanay, pero mauunawaan nila habang sila ay gumagampan sa pagiging nanay, lumalabas yung lakas. Meron pala akong ganun, kaya ko pala yun. Amen, di ba? Minsan nare-realize nyo na, oh, nagawa ko yun. Akala ko, hindi ko kaya. Amen? So, strength and dignity comes from God. And your husband, your children will praise you. The word praise, hindi ito katulad noong praise na ginagamit natin when we worship God. Yung praise na ginagamit dito is to commend. To boast about. Yan. Ipagmalaki or shine God's favor. Ipakita yung favor ng Panginoon sa mga nanay. Kaya sila mga nanay ay pinapasalamatan at pinupuri ng kanilang mga anak at kanilang mga asawa. Ginagawa po ba natin yan? Ba't parang ang hina nung amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yan po yung nanay. Amen. And, successful mothers, yung pong nagtatagumpay ng mga nanay, hindi lang dahil sa meron silang mga problema. Amen? Yung mga nanay, ang sabi nga, successful sila. Masasabi sila ay successful dahil kahit may mga problema, hindi sila sumusuko. Meron po bang mga nanay dito na hindi sumusuko? Yan. Di ba? Mga nanay, kahit nandiyan ang problema, ang tawag sa inyo ay nagtatagumpay dahil you never give up. Amen? Hindi po tayo susuko kahit gaano kabigat ang problema. Hindi po tayo susuko. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa 2 Timothy 1 verse 5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sadya naman po, sa verse na yan, makikita po natin yung faith is passed on from generation to generation. From grandmother, and then nakita ni Pablo yung faith nung grandmother ni Timothy, amen? Yung sincere faith ng grandmother ni Timothy na si Lois, at ito ay na-pass on sa kanyang nanay. Nakita dun sa nanay niya na si Eunice. So, our faith, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Yung ating pananampalataya na itineshare po natin sa ating mga anak, hindi po yan baliwala. Amen? Matututunan po yan ng ating mga anak
at it will be passed on sa ating mga apo, sa apo ng ating mga apo. Amen? So yun po yung ipinapakita dyan sa 2 Timothy 1 verse 5. Hallelujah. And in Isaiah 40 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms, carries them close to His heart. He gently leads those that have young. So, kung tayo ay may mga anak, inaalagaan tayo ng Panginoon. Ang sabi diyan, He gently leads those that have young. So, kung sa pakiramdam mo, parang nalimutan ka ng Diyos. Amen po. Yung pong Isaiah 40 verse 11, ipinapakita dyan na ang Panginoon ay nangangalaga doon sa mga nanay na may mga anak. Habang tayo ay nag-aalaga sa ating mga anak, tayo naman ay inaalagaan ng ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Mabilis po ba? Nauunawaan nyo naman? Amen. Proverbs 22 verse 6. Sabi nga po ni Pastor, hindi po ako makwento. Direct po ako magturo. Hallelujah. So, ang sabi po dyan, train up a child. Kung sino yung mga bagong nanay at tatay dito, sabi dyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The Bible encourages every mother to train up their children. How? In the way they should go. Ituturo yung pag-ibig ng Diyos, ituturo yung will ng Panginoon, ituturo kung ano ang kalooban ng ating Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Train up a child. And the best way to train up a child is your life. Yung buhay nyo. Sino yung mga magulang dito? O sino yung mga nanay dito? Taas ang kamay. Taas ng kamay ni Ate Carmen. Ang sabi po dyan, the best way to teach your children is through your life. Ipakita nyo sa kanila na kayo ay may pananampalataya. Ipakita nyo sa kanila na kayo ay may takot sa Diyos. Ipakita nyo sa kanila na hindi lang, magsimba ka dun. Amen? Magbasa ka ng Biblia. Hindi po ganun. Ikaw mismo ang makitaan ng halimbawa ng iyong mga anak. Ipinapamuhay natin kung ano yung ating sinasabi. Importante po na maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak. Ito po yung napakahalaga. Training children in the way of God. Huwag nating, lalo na ngayon, ng technology. Diba? Bibigyan ng cellphone, bahala ka na. Wala nang kwento-kwento o wala nang salita. O anak, pagdating ng gantong oras, tayo ay magbabasa ng Bible, tayo ay magpe-pray. Amen? Paano lalaki ang bata kung hindi niya naririnig ang patungkol sa Diyos? Napakahalaga po nito. And sabi diyan, the good news, they will not depart from it.
They won't depart from it. Kung ang ating mga anak, ito po yung naging revelation ng Panginoon. Di ba? Kung ang ating mga anak, maligaw. Di ba? Kahit yan ano mo ng salita ng Panginoon, pinamuhay mo, nakikita sa iyo ang halimbawa, subalit sila ay naligaw pa rin. Amen? Kung ito ay naituro, andito na yan. Nakatanim na yan sa puso ng bawat bata. Amen? At alam nyo, ang sabi ng Panginoon, di ba, yung last seminar, yung redemptive plan, merong redemptive plan ang Panginoon patungkol sa kaligtasan ng sanlibutan. Merong plano ang Panginoon sa kaligtasan ng lahat. Ano po yung naging revelation ni Lord? Sa bawat pamilya. Sabihin nyo nga po, saluhin nyo nga po yung puso nyo. Sa bawat pamilya ko, may redemptive plan din ng Diyos. Amen. Hindi niya hahayaan na ang anak nyo ay tuluyang maligaw. Gagawa ang Panginoon ng kaparaanan upang siya ay maibalik doon sa mga narinig niyang katuruan sa iyo. Ang tindi po, merong redemptive plan ang Diyos sa bawat pamilya. Hindi niya hahayaan. Hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyang maligaw ang ating mga anak. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So yan po yung first part. First part po mo yan. Hallelujah. Bibitinin ko muna kayo. May natutunan po ba kayo? Amen. So makinig po muna tayo sa Amen. Okay, thank you po, Pastora. Okay, so sa oras pong ito, tayo po ay magkakaloob po sa Panginoon. Amen. Lampas ang ulo ko doon sa frame eh. Thank you, Lord. Yan, salamat po. Kasi mas maliit si Mami, no, kaysa sa akin. Kaya pala ganun. Thank you po. Okay, so before we hear the second part of the word, pangalawa pong linggo ngayon, and our focus po sa atin pong stewardship is about benevolence. No? Tayo po ay tinuturuan po ng Panginoon na maging mapagbigay, no? Lalo na po sa mga tao pong nangangailangan. And this is one of the focus of the church. No? Hindi lang po tayo humayo, okay, at ipangaral po ang mabuting balita, to train up disciples, but to extend the love of God to those that are in need practically. At sabi ng Panginoon sa Matthew 25, during the day of judgment, sabi po dito, then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Verse 35, "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous, sabi nga natin, the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry, thirsty, and given you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when then we see you sick or in prison and we came to you?" And then Jesus, the king, will answer and say to them, "Surely I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these brethren, of my brethren, you did it to me." So dito makikita po natin, no, that every inch of good work that we do towards people that are in need, especially those that are of faith, especially those of the same household, is honored by God.
Ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero ang mga matutuwid na nilinis ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan ay alam kung papaano po maging mabuti at alam kung papaano tumulong. So let us broaden our understanding when it comes to generosity. That our desire should be to be a blessing whenever there is an opportunity to do so. Let us allow our genuine heart to really flow in generosity. At ako po'y naniniwala pag ang isang tao ay tunay na nakakaunawa sa grace ni Lord, ay nagiging normal po sa kanya ang pagtulong. Kung titignan nga po natin dito, ang sabi po ng righteous, kailan namin yan ginawa? Pero nakalimutan nila. Di ba? Sa dami ng kanila pong natulungan, sa dami ng kanila pong inextenda ng generous, sabi nila, kailan namin yun ginawa sa iyo? Nalimutan po ng righteous, bawat kanila pong pagtulong. Pero ang Panginoon di po nakalimot. Sabi niya, whatever you have done to the least of my brethren, these things you did it to me. So today, as we give to God, let it be a reminder to everyone that giving to God should not be placed in a cup, should not be placed in a limit. Every time that we are given an opportunity to extend blessings to those that are in need, let us ask God to help us to be generous. Amen po? Because this is the life of the righteous. Yung pong patuloy na maghanap ng mga tao po na makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Let us not ever think na, I already gave my 10%, I already gave the tithe, then that's it. Our relationship with God is not based on that system. Klaro, ang sabi ng Panginoon, being generous, just like our God, is what we now have in the Lord. So sa araw na to, binibigyan tayo ng opportunity na magtumulong sa mga nangangailangan po within the ministry. Meron po tayo mga sinusuportahan po every month na mga balo, mga nangangailangan po medically. Diba? We have scholars whom we support. Okay? They serve, and at the same time, we want to bless them as they serve the Lord sa kanila pong kabataan. So whatever you have now, let us extend and be generous. Because whatever we do to the least of these brethren, we are doing it to Jesus. Salvation is not by works, but the saved do good works. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise for this wonderful day that you have given to us. We honor you, Lord God. And we just express, Lord, that we truly love you. Sabi po nga ninyo sa 1 John, how can we say that we love you whom we do not see if we cannot love those whom we see? Paano namin masasabi tunay na minamahal namin kayo kung yung mga taong nakikita namin, mga kapatid namin na alam namin may pangangailangan, we withhold blessings. So today, God, I pray that your people will understand that this is more than sowing so that we get something. This is not the entire message of generosity, na magbigay kami para kami tumanggap. The truth is, it is really more blessed to give than to receive. Because alam namin, Panginoon, ito po ang puso nyo, ito po ang damdamin nyo. That our hearts, our lives that are filled with grace will be able to help those that are in need in practical ways. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, and we just bring back to you all glory and all praises in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. So let us give to the Lord with a cheerful heart. Hallelujah. So bago ko po tawagin muli si Pastora Mila, tayo po ay may mga announcement. Meron po tayong daily vacation Bible School happening po this coming Wednesday, Thursday, and Friday. So sa lahat po ng mga nanay po, may mga lola na may mga apo po, may mga pamangkin, ay i-register na po natin ang ating po mga anak para po sila po ay matuto this coming vacation or this vacation time.
Okay, at kung meron po kayong mga kapitbahay po at gusto po ninyo na sila po ay makadalo din, ito po ay open sa lahat. Hindi po ito pang rainy in life lang. Ang nais nga natin, kahit po yung mga hindi pa po kumikilala sa Panginoon, ay madala po natin yung kanilang mga anak dito po sa church para po magamit po yung opportunity na inihanda po ng mga teachers po natin that eventually the gospel will also be preached to their parents. So sa lahat po ng mga magulang po na nandito, muli po, alam niyo po, pinagsikapan po ng ating mga teachers po yung kanila pong ituturo. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataon. No? Ang tagapagturo ng Word of God ay hindi lang po yung mga pastor dito, kundi pati po yung mga teachers natin. Kaya po, palakpakan nga po natin yung atin po mga kids aiders. No? So, kung ikaw ay may apo, meron kang anak, okay, wag po ninyong i-miss out yung oportunidad na sila po'y makapag-aral ng salita ng Diyos this coming May 13, 15, o May 13, 14, and 15. 150 lang po yung registration. At maging po sa Manila ay meron din po tayong gagawin na Vacation Bible School. Happening naman po yan ng May 23, May 30, at June 6. So yung pong ginagawa po nating SSS sa Manila ay meron din pong gagawin po na randon para po sa mga bata. So, wag po natin palampasin ang pagkakataon na yung atin pong mga anak, okay, ay matuto po ng salita po ng Diyos. Amen po ba sa mga lola? Amen po ba sa mga nanay? Saan po ninyo dadaling ang mga anak ninyo sa May 13, 15, and 16? Saan po? Sa Mega Mall? Saan po dadalhin? Sa church. Diba? Sayang po. I tell you, it's going, sabi nga ni Pastor Amila, di ba? Train up a child in the way that he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, again, pinapamanik po namin, mag-register na po kayo ngayon dahil ito po'y mangyayari na po this coming Wednesday, Thursday, and Friday. So muli po, tinatawagan ko po si Pastor Amila na mag-share po ng second part ng Word of God. Muli po, malakas sa palakpak para po sa ating pong Panginoon. Amen. So, ito ay pagkakataon, sabi nga, na part ng training ng ating mga anak, yung madala po sila, marinig po nila yung mga salita ng Panginoon. Amen. So, nagtapos po ako dun sa training. Amen. Nagtapos po ako sa training up a child in the way of God. Ang isa pong concern, part ng training din ay yung environment. Yung environment ng mga bata. Ang sabi po dito, the first 8 years of the child's life are crucial since the brain matures and learn to think critically. The first 8 years. Amen. Yung unang 8 taon ng bata. Bago po yan, may nagsabi po sa akin na hindi lang training, hindi lang mga salita ng Panginoon, kundi sila ay sinesermonan din ng kanilang mga nanay pagka sila ay nagkakamali. That is part of training. Amen. Ituwid tayo ng ating mga nanay at tatay. Amen po? Amen. So dito, sabi nga, the first 8 years of the child's life, crucial, napakahalaga. Dahil ito yung time na nagmamature ang bata. Amen po? So, hindi ko na po ito lalaliman pa dahil merong right person para i-discuss yan. Yung psychologist. Amen po. So, maaaring i-discuss po yung patungkol po dyan sa mga bata. Practical example na lang po yung ibibigay ko sa inyo. Na yung environment ay nakaka-apekto habang ang mga anak po natin ay lumalaki. Ano tawag sa atin, mga Filipino? Mga Pilipino po tayo. Di po ba? Amen.
Saan po kilala ang Pilipino? Saan po? Hindi ko naintindihan. Hospitality. Amen. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging hospitable. Amen. Pero meron pang isang pagkakakilala sa Pilipino ngayon, but not all. Ano po yun? Yung issue ng corruption. Amen. Negative. Amen. Hallelujah. So, yung mga Amerikano, saan po sila kilala? Hollywood, di ba? Kilala po sa Hollywood. Modern, sabi nga po dyan. Mga Chinese. Siopaw daw. Siomai, siopaw. Diyan po kilala ang mga Chinese. Good businessman. Diba? Pag sinabing Chinese, magaling yan sa business. So ano po yung ini-imply po natin dito? Yung pong lugar. Diba? Yung Philippines, yung US, and then marami pa po. China, di ba? Naaapektuhan yung mga taong nandoon within the Philippines, within US, within China. Yun po yung nagiging ugali. Practical example ng environment. Ang narinig ko po kay Pastor, sabi po niya, the place you are exposed. Kung saan ka na ay exposed, yung ka. Amen? Pag sinabing galing kang probinsya, ano naman? Prombi. Mahinhin. Maria Clara. Di ba? Yan naman po yung paggaling na. Pero paggaling ng taga Manila yan. Di ba, i-mention mo lang yung lugar, alam na eh. No? So, ito po yung epekto ng lugar sa tao. Nasusundan nyo? Hindi siopaw, hindi siomay. Sino po yung Ilocano dito? Sino po yung Ilocano? Si Kuya. Amen. Hallelujah. Ano po pagkakilala pagka Ilocano? Huli ko sana sasabihin yung kuripot eh. Sasabihin ko sana matipid. Ayan, matipid. Amen. Matipid. Pero sinabi nyo na kuripot. So, dyan po kilala ang Ilocano. So, yung mga manliligaw dyan, ha? Be conscious. Hallelujah. Pag sinabing Pampanga, ano? Pagka sinabing Pampanga, di ba maririnig natin, lutong Kapampangan yan. Ano ibig sabihin nun? Masarap. Di ba pagka sinabing lutong Kapampangan, masarap yan. Di ba? Batangas. Alae. Andun yung tono. Oh, alam ko, taga Batangas ka kasi may alae ka. Alam ko, ang Binagonan, ang meron din mga ganyang intonation eh, di ba? Oo, may mga intonation din. Oh, another example. Yung mga hinog na prutas. Pag sinamahan natin ng bulok, anong mangyayari? Di ba, nabubulok?
So, yun yung isang example ng epekto. Practical example, epekto ng environment. Hallelujah! Sino na pumupunta sa palengke dito? Sino namimili? Pagdating mo ng bahay, hindi ikakaila. Galing kang palengke. Dahil amoy palengke ka. Di ba? Hindi maitatago yun. Sabi, amoy palengke, hindi amoy isda, ha? Amoy palengke. Ang ibig sabihin, kung ano yung nasa palengke, na-influence ka. Naapektuhan ka. No, hindi lang yung mga isda, yung mga nandoon sa palengke. Di ba? Pag pumasok tayo sa tindahan ng pabango, yan, maganda-ganda naman. Paglabas natin, mabango. Diba? Nakukuha nyo na po yung flow? Hallelujah. Nanood tayo ng horror movies. Lalabas kang takot. Ako hindi ako nanonood niya, natatakot talaga ako eh. Di ba? So, lalabas kang natatakot. So, ano po yung environment is very important. Napakahalaga. Uulitin ko yung sinabi ni Pastor. Kung saan ka na-expose, maaaring maging ganun ka. So, pipiliin po natin yung ating pong kaibigan, yung ating makakasama, yung nakakausap, yung lugar. Hindi po sa pagmamalaki. Ang akin pong patotoo, si Pastor Mel at si Ayan, lumaki po silang hindi gala. Nasa bahay lang. Tahimik lang po sila. Bakit po? Kasi ako nung time na yon na sila ay lumalaki, nag-aaral po ako magluto. Masarap po ako magluto. Magluluto ako ng baked macaroni, spaghetti. Yan po yung mga ganyan po yung mga... Ano po yung ipinupuntos ko po dito? Kung ang inyong mga anak ay nakukuha, nararanasan ang sapat sa loob ng tahanan natin, hindi po yan lalabas. Kung napakahalaga po yung kalinga, yung pag-aasikaso ng nanay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So huwag tayong magtaka kung bakit naging ganon dahil you may. Isipin natin, papaano ko ba sinubaybayan? Kung papaano ko ba pinalaki ang aking mga anak? Amen? Very important. The place you are exposed, it will affect you. Maaapektuhan po kayo. Hallelujah. So, train up a child. Mahalaga pong gampanin ng nanay. So, natutunan po natin yung mga ganun paalala ng ating Panginoon. Meron pa din paalala ang Panginoon sa mga nanay. A wife is a partner who rules creation. Meron po bang inaantok? Hawakan nyo pa yung kamay ng katabi nyo. Walang tulugan. Yan, walang tulugan. A wife. Sino po yung mga nanay dito? Yung mga asawa dito? Taas ang kamay.
A wife is a partner who rules over creation. Sabi po dito sa Genesis 1:26. Doon po muna tayo. Ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Then God said, "Let us make man into our image, our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in its own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Meron pong binabang version po, "Be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion." Ito po yung sinasabi kanina na, balik po tayo, a wife is a partner who rules over creation. Hindi po sinabi ng Panginoon, a wife is not a partner to rule over her husband. Walang reaction. Narinig niyo ba yun? Ulitin ko, a wife is not, tuntua si Pastor Maki, oh. A wife is not a partner to rule over her husband. Yan! Nag-a-agree sila. Amen. Hindi yung mga nanay is not a partner to rule. Pangunahan ang mga tatay. Amen po? Hindi pa tapos yun. Hindi pa tapos doon. The wife is not to be ruled by her husband. No? Amen. Nag-amen si ate. Hallelujah. The wife is not to be ruled by her husband. So, walang kung sino dapat ang masunod. You must be understanding and supportive of each other. Kung nangyayari po ito, kung ang nanay nasusunod, hindi ang tatay, o ang tatay nasusunod, hindi ang nanay, ano po ang sabi ng Panginoon? There will be a renewing of minds. Kailangan mabago ang kaisipan. Tayo ay mga Kristiyano. 'Di ba? Partner po kayo. Walang may dominion. Ang dominion is on the creation. Hindi po sa nanay o sa tatay. Hallelujah. Ito pa. Gusto niyo pa? Amen. A wife is a helper. Ako, tuntua na naman ng tatay. A wife is a helper to her husband. Ang meaning ng helper is not a dominion o katulong. Hindi po ganon. If the wife needs to support, sabi dyan, her husband, iyon po yung gagawin niya. Support the husband. At gagawin po ng nanay
upang kung ano yung plano ng Panginoon sa tatay, suportahan para mangyari kung ano yung plano ng Panginoon sa mga tatay. Kailangan po suportahan. Yun po yung sinasabing helper, no? To support the husband who are in need, kung kailangan po niyang suportahan. Ang sabi po dito, kung ano ang plano ni Lord, tumulong yung asawa. And don't bring harm sa mga asawa ninyo. Meron pong mga asawa na pagka hindi nagkasundo, amen, hallelujah, praise God. Pero ngayon, yung sinasabi pong helper, di ba, hindi lang po yung tatay ang nagtatrabaho. Nagtatrabaho din ang mga nanay. May mga nanay po dahil kailangan po na magtrabaho, suportahan, help the husband para po sa pamilya. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. O ito naman, babawi tayo, nanay. Proverbs 12:4. A wife of noble character is her husband's crown. But a disgraceful wife is like a decay in his bones. The husband is the head, but the wife is the crown. Amen? Ano po ibig sabihin ng crown? Crown is a place of honor, glory, and recognition. Sabihin nga po lahat ng nanay dito, I am the crown of my husband. Ako, parang walang buhay. Lakas po natin, crown kayo eh. Di ba? I am the crown. Ang sabi po dyan, the husband is the head, the wife is the crown, not the neck. Ano po ibig sabihin nung hindi kayo yung leeg? Ano po ba yung nagkukontrol sa head? Na kung pupunta dito, pupunta doon, hindi ba yung neck yun? Na? Amen? So the husband is the head, and the wife is the crown. Amen? So, ma-encourage po tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, ito po, malapit na po ako matapos. Isaiah 63 verse 13. This is our text. As a mother comforts her child, so will I comfort you. Ang nagsasalita dito ang Panginoon. And you will be comforted over Jerusalem. Sabi po, yung title po natin, God meets you where you are. God will meet you. Ang sabi po diyan, God does not just provide comfort, He is the comforter. Siya mismo magbibigay ng comfort sa'yo. God comforts those facing trials, tired, yung mga napapagod na, broken-hearted. Because God is always present. And God's comfort is limitless. God is patient. Matyaga siya sa bawat isa sa atin.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pagiging nanay, hindi po madali. Nakita po natin yung mga roles, di ba? Minsan, tatawag ang kapatid. Di ba? Tatawag yung magulang. Kahit ikaw ay nakaseparate na, tatawag ang magulang. Di ba? Katulad namin kay Pastor, nung na-opera po si Kuya Chris, siya po dahil panganay, tumawag kami sa kanya. Amen? So being a mother is not simple and easy. Nakita po natin. Amen? May mga pagkakataon na para tayong napapagod. Ang haba ng punting huninga ni Ate Mila. Hallelujah. Napapagod, gusto mo nang tumigil, parang wala ka ng pag-asa. Amen. Bigat na bigat ka. So ito po. Meron isang magandang illustration po dito. Pakita po natin. Yung patatas. Alam niyo po ba yung kwento na to? Na-forward ko to sa sa season. Yan. Patatas, kwento ng patatas, kwento ng itlog, kwento ng kape. Alam niyo po ba yung kwento niyan? Hindi. So, sasabihin ko po sa inyo. Narinig ko din lang po itong kwentong to. Isang araw, sabi diyan, lumapit yung anak. Doon sa kwento, tatay dapat. Dahil Mother's Day, lumapit ang anak sa nanay. Amen. Pinalitan po natin. Sa nanay, lumapit yung anak sa nanay. Ang sabi ng anak sa nanay, pagod na ako. Daming problema. Parang hindi ko na kaya. Kahit anong gawin ko, lagi may pagsubok. Ito po yung sinasabi ng anak sa nanay. Yung nanay, nakikinig lang, tahimik. Nakikinig siya doon sa sinasabi ng anak. Ang ginawa niya, kumuha siya ng 3 kaldero. Yung kaldero, nilagyan niya ng tubig, isinalang niya sa kalan. At pinakulo niya yung tubig na nasa kaldero. Pagkatapos, nung kumukulo na yung tubig, inilagay niya si patatas sa isang kaldero, inilagay niya si itlog sa isang kaldero, nilagyan niya ng kape. Amen? Pagkatapos, nung maluto na, tinanong nung nanay, yung anak. Ang sabi ng nanay, ano ang nakita mo? So, tinanggal yung patatas doon sa mainit na tubig, yung itlog doon sa mainit na tubig, yung kape. Ano ang nakita mo? Ang sabi ng nanay. Yung patatas, ano nangyari? Sa palagay nyo, anong nangyari sa patatas? Lumambot. Diba? Lumambot po yung patatas. Ano nangyari sa itlog? Naging hard-boiled. Doon sa kape, naging masarap na inumin yung kape. Diba? Kasi nilagay niya doon sa mainit na tubig yung kape. Yung patatas, lumambot, sumuko sa hirap ng buhay. Yun po yung nangyari dun. Yung itlog, naging hard-boiled. Dati mabait. Pero dahil sa problema, tumigas ang puso.
Amen? Yung kape, naging masarap na inumin. Amen po ba? So ano ang nangyari? Ano yung pinagmulan? Diba? Yung patatas, yung itlog, yung kape, they experience the same. Diba? Pare-pareho yung init ng tubig naranasan ng tatlo. Pero yung naging reaction, iba-iba. Yung patatas lumambot dahil hindi na niya kinaya yung buhay. Yung itlog tumigas, naging hard-boiled. Naging naano siya sa kapwa niya. Minsan, ang init ng buhay, magtuturo sa atin yung mga problema. Diba? Ang mga problema na, ano ang magiging reaksyon natin pag tayo ay may mga problema? Magiging katulad ba tayo ng patatas na lumambot, bumigay? O magiging katulad tayo ng itlog, tumigas ang puso? Or magiging katulad tayo ng kape na naging masarap na inumin, na gustong-gusto ninyong inumin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Our reaction is so important. Yung mga naririnig po nating salita ng Panginoon, hindi po natin dapat siyang kinakalimutan. Ipinapamuhay po natin yan dahil pagdating ng problema, hindi po nawawala ang problema sa buhay. Amen? Ang sabi nga, ano ang magiging reaction natin? Susuko ka na, ayaw ko na. Hallelujah. Our theme is joy. Joy within. Joy which is the fruit of the Holy Spirit. Kahit anong problema meron tayo, sitwasyon na nararanasan po natin. Amen? Kung tayo'y may kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon, makakayanan po natin ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. Ano man ang pinagdadaanan mo, lalo na namang nanay dito, normal yung mga problema sa buhay. Ang mga problema, hindi natin makukontrol. Sabi nga, hindi natin dapat na ipanalangin na, Lord, tanggalin mo to. Amen? Kundi ang maging panalangin, tulungan nyo akong harapin ang mga problemang ito. Hindi yung tatanggal natin sa Panginoon, no. God will meet you where you are. Ano man ang sitwasyon mo, nandoon ang Panginoon. Lagi mo siyang kasama. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga paalala, sa inyong mga buhay na salita, o Panginoon. Isa lamang po ang amin pong tumatanim sa aming puso. Ang inyong kabutihan sa aming pong buhay ay patuloy naming mararanasan at mananatili sa buhay po namin. Your goodness, Lord. Hallelujah. Your goodness, Panginoon. Salamat po. Nandyan kayo. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po muna ay tumayo at awitin po natin, alalahanin po natin yung awit upang tayo kung may kabigatan, kung tayo man ay may mga sitwasyon, may mga challenges sa ating po mga buhay.
yung goodness of God manatili sa ating puso. Amen. Later. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Magkaisa tayo sa mga nanay lalo na nandito na hindi po simple ang mga kinakaharap, ang mga nararanasan. Pabigat ang mga nangyayari sa paligid. Tumataas ang bilihin. Hallelujah, Lord. Lahat ay naaapektuhan. Subalit, salamat po, Panginoon. Ang inyong kaputihan ay mananatili at hindi magbabago. Awitin po natin ang awit na ito. Nagbubuhat sa ating po mga puso. Hallelujah. Sabihin po natin sa Panginoon. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Yes, Lord. Thank you, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing. We will sing the goodness of God. I love you, Lord, Express your love to God. for your mercy Yes, never so Jesus. all my days I've been held in your Yes, hand. Lord. Thank you, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been Yes, that is the truth, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness Yes, of so God. Jesus. Hallelujah. Woo! And all my life you have been faithful. Lord, for your faithfulness. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been my life, Lord. faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Sa kabila po ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming minsan pag-aalinlangan, you are reminding everyone you will still be faithful and good to us. Yes, Lord, salamat po sa wisdom, salamat po sa mga paalaala. Hallelujah. Patuloy, alam po namin, hindi po kayo magkukulang ng iyong mga buhay na salita sa bawat isa. Kung kailangan po namin na maituwid, mapaalalahanan, hindi po kayo mag-aalinlangan dahil mahal nyo ang bawat isa. Salamat po. Patuloy ang aming pagpupuri. Patuloy ang aming pong pagluwalhati at pasasalamat sa aming Diyos na buhay na lagi naming kasama. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihan ng pangalan o aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah, sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. We may be seated for a while. One accord, you can just stay on stage. So we will have communion lang po, and then after po niyan, we will be continuing our act of worship to the Lord. Hallelujah. And we will continue to proclaim that the Lord is the one who causes gladness in our hearts. And as we continue to celebrate the goodness of the Lord, tayo po ay mag-alay po ng pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ng communion. So may I request everyone to please lift up the bread right now, and we will be praying. Father, we give you glory and we give you praise for giving us such a wonderful gift, the gift of your Son, Jesus. And today, Lord God, as we partake of the bread, we pray, God, that your people will experience healing. And we pray, God, that from the crown of the heads of your people down to the sole or the soles of their feet, of our feet, Lord God, healing, your healing virtue, Lord God, will be felt by everyone who is sick. And strengthen us, Lord God, from within us. And we know, Lord, that you gave your Son. You gave your Son to perish. You gave your Son to be judged so that your people, your children, will no longer have to go through that. So thank you, Lord, for the healing right now that is flowing based on your compassion and love towards us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Let's all partake by faith. Yes, Lord. As we partake from the cup, Lord, we thank you for your blood that was shed to make us clean. At dahil kami nilinis nyo, kami pinupuspos nyo. And that filling, Lord, infilling and continuous overflow of the Holy Spirit in us causes us, Lord God, to respond in faith. To respond, Lord God, in complete submission to you. Na kami na tinuwid nyo ay lumakad sa katwirang ipinagkaloob nyo sa amin. So thank you, Lord, for that powerful blessing of the gift of righteousness that you have blessed us with. And we thank you, God, that through that gift, we can come to you anytime. And not only that, but we experience you anytime. So we praise you and we honor you today. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Let's all partake by faith. Thank you, Jesus. Can we just all rise up right now, and we will continue to declare that the Lord is the source of joy and gladness in our hearts. As we continue to sense that sweet presence of God, the goodness of the Lord, we will proclaim that the Lord has made us glad. Hallelujah. So we'll allow the worship team again to just lead us in worship, and babalik po ako
Absolutely, as we go to the next part of the celebration. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. For the last time, let us all come together. Let us bless the name of the Lord, who is our shield, our strength, our portion, and our deliverer. Amen. I will bless the Lord forever.
Oh, you are a very present help in times of need. Your presence, Lord God, is in this place. Before we go to the last part of the celebration today, honoring our mothers, the Lord wants to just minister to everyone here. The text that was shared a while ago, Isaiah 66 verse 13 says, the Lord wants to comfort His people just like a mother comforts her child. And while listening to Pastora Mila, that word came from God. It mentions mothers that desire to comfort their children. But ultimately, that verse points to God. As a mother comforts his children, the Lord will comfort His people. But the question that the Lord wants to ask us, and I was reminded of this, in the book of Matthew, sabi po ng Panginoon while facing Jerusalem, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. So the prophetic word that was declared by God to prophet Isaiah that he desires to comfort his people, ultimately Jesus came to bring that comfort. Pero what happened? His people rejected Him. Today, the Lord is more than willing to comfort you. Nais ng Panginoon, yakapin tayo. Nais ng Panginoon, sa gitna ng mga bigat natin, sa gitna ng mga pinagdadaanan mo, maaaring sa mga bagay na ina-aspire mo, are you seeking for the comfort of God? Or hinahanap natin ang comfort labas sa Kanya? Are we trying to find comfort with people that are not aligned with God? Are we trying to find comfort with money? Are we trying to find comfort within ourselves? Are we trying to find comfort other than from God? So the Lord wants to comfort you. He wants to comfort me. And again, as the Lord is moving in this place, yes, we celebrate our mothers. Pero ang sabi ng Panginoon, I would want to comfort you. I would want to give comfort to you. Ang tanong, are you willing to give the Lord place, authority in your heart that He will be really comforting you? Dahil hanggat hindi natin iniaalay ng tunay ang atin pong mga buhay sa Kanya, at ang iniisip natin ng Panginoon ay back-up plan lang natin, na ang Diyos ay nandiyan lang pag tayo ay nasa malalim na talagang sitwasyon. Pero right now, when everything seems to be fine, because you are finding comfort from other things other than from God, let me tell you this, walang tunay na maidudulot na panghabang panahong biyaya ang anumang bagay maliban sa Panginoon. So today, as the Lord desires to comfort His children, are you willing to do so? And especially, I've been praying for this kanina pa po.
Lalo na po yung mga kabataan po na nandito. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, it will be difficult. And one of the things that was highlighted by the Apostle Paul there is that people will become disobedient to their parents. Sa mga kabataan po nandito, especially those who still do not have their own family, if you are single in this place and you have intentionally left the desire to honor the teachings of your parents, at ang mga magulang sa konteksto po ng Kristiyano ay hindi lang po ang biological parents nyo. It would mean the people whom the Lord has placed in your heart with authority, your pastors, your mentors. Are you obedient to them? Because if your sincere answer to that, Pastor, hindi po. Patuloy na ang nasusunod sa buhay ko ay ang kagustuhan ko. Mga kabataan, mga single na nandito, at maging kami po na may mga asawa, ang panahon ay hindi po pabuti ng pabuti. Ang panahon ay padilim ng padilim. At ang nais ng Panginoon, masumpungan po natin ang comfort sa Diyos. So right now, I just like to ask everyone right now to bow down their heads and we will pray to God. More than any tears na ibabaksak ng iyong mga mata, nais ko at higit nais ng Panginoon na marinig mo ang tinig niya. If you have been searching for true comfort, you will never find it from anyone in this world, from anything in this world. You will only find comfort in the Lord. So right now, if you are willing and willing really to say to God, Lord, enough is my searching for comfort from other things. This is the day that you have made. As your child, as a mother comforts his children, I am allowing you, Lord, to comfort me. I am allowing you, God, to be in control of my life. And I am willingly surrendering everything to you. Have your way in me. Like a hen that desires to gather her chick, today I say, I am willing. I am willing, Lord. So right now, with every head bowed down and every eye closed, if you are serious in giving your life to Jesus, if you are really desiring to the Lord will really comfort you. With every head bowed down and every eye closed, I want you to lift up your hands to the Lord. Hindi dahil sinabi ni Pastor Mel, kung hindi yan ang laman ng puso mo at seryoso ka sa Panginoon. And I tell you, God is not joking. He is not taking things lightly. When you say to God, I am willing, the Lord will move in your life. So right now, God, lahat po na nakapikit at nagtaas ang kanilang mga kamay all over this place, they are saying, Lord, to you, as a mother comforts her children, we are your people. I am your child, and I'm allowing you to comfort me. I'm allowing you to cause real comfort in me. Sa mga hinahanap ko sa labas ng iglesia, sa mga hinahanap ko, Panginoon, sa labas ng iyong tahanan, sa oras na ito, I'm allowing you, Lord, putulin nyo, wasakin nyo, durugin nyo ang lahat ng uri ng compromises sa buhay ko. At simula sa araw na ito, Panginoon, I am allowing you, Lord, to bring comfort, real joy, and real peace in my heart, Lord God. And I pray that as I follow you, Lord,
Even if I falter, I will remain to be fixing my eyes upon you, because I am anticipating the blessings that are to come for allowing you, Lord, to comfort me. Right now, under the banner of heaven, Lord, we resist and rebuke, Lord, all the works of the world sa buhay ng inyong mga anak. Lahat ng uri ng kasinungalingan na pilit na iniaalok ng sanlibutan, we cast them out right now in the mighty name of Jesus Christ. And let the power of the Holy Spirit be demonstrated in the lives of everyone whose hands are lifted up, Panginoon. Because ang pagtaas ng kanilang kamay ay seryosong pakikipag-usap sa iyo, Panginoon, that they are allowing you, Lord, to take complete control of their lives. And under the blood of Jesus Christ, reveal to these people, hallelujah, your great plan, your great purpose, and your great love, more importantly, sa buhay ng mga nandito. And we pray, God, that amongst these people today, you are raising up a new generation that falls in love with Jesus Christ more than anyone, more than anything. Lord, let your will be done, be upon these people. And we nullify all curses, bawat pakikipagkalaro sa sanlibutan, any form of compromises, we rebuke them. Any ties that has been developed by compromises amongst your people, by the power of the blood of Jesus, we proclaim, you are redeemed. You are free. You don't need to say yes again to those compromises, because today, as a mother comforts his children, you will find real comfort with God as your Father. Salamat sa iyo, Panginoon. We thank you for what you have done today. And we just honor you for your grace multiplied upon the lives of your people. Salamat, Panginoon. We just bring back to you all glory, all praises, all thanksgiving. In the mighty name of our blessed Savior Jesus Christ, is our prayer to you, Father, to the guidance of the Holy Spirit. And everyone shouts, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So at this point, we will just close the first part. May I request all the kids to please come in front. Wag po kayo munang aalis. We will go to the tribute po para po sa ating po mga nanay, but we would like to close lang po so that those that are joining us via rock can already disengage. So can we just all lift up our hands towards God all over this place? Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. And that includes all of these kids, to people around us, to cities in Metro Manila and the Philippines, and even to the nations, wherever the Lord would lead us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name, and every righteous person in this place in Christ Jesus, agree and say, Amen and Amen. Hallelujah. Can we all say we are part of God's family kingdom? We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. Amen and amen.